Okay, nagulat. Hello! Hello, Dapper Cats! Ayan, Martes na naman. At nandito naman po tayo sa panibagong episode ng live chat ng Eat Bulaga. So, ito na nga. Napanood niyo ba yung Sugod Bahay kanina? Hindi ba sobrang nakakilig yung storya? Di ba? Isipin mo kahit ilang taon naman sila. Ilang taon na sila, nanood ka. Mga nasa 50 na, mid-50s. Tapos ganun pa rin yung storya nila, di ba? Sobrang nakakakilig. Tapos kita mo sa mata ni Kuya na talagang mahal naman niya yung babae. Kasi naghihining-ning yung mata, di ba? Kasi kinikilig din siya. Sobrang nakakaantig, no? Isipin mo, kapag talaga may tubi kayo ng isang tao, talaga kahit anong mangyari, pag tatagpuin kayong dalawa, kahit nandito siya, tapos nandito ka, kahit anong mangyari, ganyan. Ito kayo. Ito, naiintindihan mo ba ako? Oo, damang-dama ko. Gandahan mo naman yung boses mo kasi nababash ka naman sa So, ito po, ay nababash na siya dahil sa boses niya. Kasi, lively mo. Paano ba yung live? Lively, kailangan Hello! high spirits, ay ganon. So, ayun na nga, sana may natutunan kayo kanina sa kwento ng Sugod Bahay. At, ayun, sana nga pala tigilan nyo na ang bangayan sa social media kasi wala talagang magandang naitutulot yan. Ako, hayaan nyo na dahil wala namang problema in the first place. Okay naman ang lahat, kaya wag na natin palakihin pa at ibigay ang mga bagay natin. Okay? So, ayun na, uminom ako ng melon. So, nagla-live chat tayo para panoorin niyo ako minimum 20 seconds. Uminom ng Lechon. melon. Melon at lechon. Kumain na ba kayo? Anong oras na 1:30 na. Huwag kayong magpapalipas ng gutom dahil naku masama yung lalo-lalo na pag-init ng panahon. Huwag kalimutan na mayroon ng maraming tubig dahil baka ma-dehydrate. Dahil mainit ang panahon. Dahil mainit ang panahon. Lechon! Alam mo ito, lechon, masarap sana kung malutong yung balat. Hindi yung ganyan, parang papel na siya. Bakit ganito? Pero ayun, birthday kasi ni Kuya Wally ngayon, kaya sana batiin niyo rin siya ng maligayang kaarawan. Siya ay 44 years old na ngayon, diba? Walter James! Happy birthday! Thank you. Ayan siya. Tatransform na siya bilang lola ni Dora. So, yun na nga. Melon. Gusto na kayo. May nagpapabigay sa'yo. Papabigay ng... Sino yan? Sino yan? Lalo siya fans. Ay, ano to? Ano yan? Ano to? Wala ka mo kung dalaman. Ano ito? Solicitation letter. Solicitation letter dahil may liga. May liga. Basketball. Ito. Ate Min. Hihingi po ako ng payo. Paano po? At tayo na nga tayo nagbabalik dahil naputo ng connection kanina dahil hindi na ang connection sa bahay na ito. So, ayun na nga. Itong letter galing kay Alisa Dex. Humingi siya ng payo kung paano daw mag-move on kasi... Pero, hindi naman daw sila. Teka, gano'n mo ba kasi kamahal? Gano'n mo ba kamahal yung lalaki? Kasi ganito yan eh. Ang pag-move on kasi, kanya-kanya tayong style dyan. And it's up to you to find out what works for you. Di ba? Totoo naman eh. Kasi iba-iba eh. Tama. Iba-iba tayo ng style. Yung iba, mabilis makamove on. Yung iba, matagal. So, ang masasabi ko sa'yo, bumili ka ng ice cream. Tapos kainin mo. Ay, move on ka na, charot. Hindi, ganito yan. Kasi, tanggapin mo muna. Isipin mo muna yung rason, bakit ka ba move on? Dahil ba, ano bang sagabal? Ano bang dahilan? Hindi ka ba mahal? Hindi ba nare-reciprocate yung feelings na pinapakita mo sa kanya? Ano ba? Or baka may ibang hadlang? O pwede yun. Diba? Baka mamaya. Studies, pwede focus naman sa career, sa studies, or Pwedeng kay parents. boyfriend pa lang gusto niya. O pwede ring boyfriend din ang gusto niya. So, alamin mo muna yung rason. Tapos, tanggapin mo. Ayun kasi ang number one key sa pag-move on ay acceptance. Kailangan tanggapin mo na ganun talaga. Kasi everything happens for a reason. May rason naman kung bakit hindi niya maibigay sa'yo yung pangangailangan mo, yung gusto mo makuha sa kanya. Ayun, tanggapin mo. Tapos, may sinasabi kasi sila, feel the pain until it hurts no more. Naniniwala ka ba yun? Ganon. Damhin mo lang muna. Damhin mo muna yung yung sakit. Kasi kapag pinigilan mo, kapag parang niloloko mo lang din yung sarili mo. Diba? Parang niloloko mo yung sarili mo na kapag sinasabi mo hindi mo siya gusto, pero deep inside, siya pa rin yung iniisip mo bago ka matulog sa gabi, sa pagdilat mo sa kamay, siya yung iniisip mo.
So, di ba, damhin mo muna yung sakit. Yung lungkot, ganyan, okay lang. Pero, huwag mo nang patagalin. Magbigay ka ng oras para dyan. Tapos, after nun, huwag mo na isipin. Oo, dadating naman yan eh. Slowly. Ano na lang, stress eating na lang siya. Huwag naman stress eating kasi baka naman tumaba siya. Pero dadating din yan, as in step by step. Ang ano ko lang, ang may sasuggest ko lang sa'yo ay huwag mong madaliin. Time heals all wounds, di ba? Di ba? Alam niyo yan? Kaya huwag mong madaliin. Dadating din yung araw na makakalimutan mo na siya at pag dumating yung araw na yun, hindi mo na maiisip na sobra ka palang humaling sa kanya. Eh, ano naman, kahit sinasabi na, okay lang naman kahit hindi naging kayo eh, di ba? Eh, ano magagawa? Binahal mo yung tao. Eh, talagang, ang buhay talaga ay minsan nakakaloka, pero ganun talaga, kailangan natin, we need to keep up with life. So, life goes on lang, huwag ka masyadong magwalo. Huwag ka masyadong magwalo sa sadness, sa pagiging broken-hearted, kasi hindi makakatulong yan. Ang gawin mo ba, keep yourself busy. Ganyan. Gumawa ka ng mga kung ano-anong bagay na gusto mong gawin. Basta keep yourself busy palagi. Para hindi mo na rin iniisip yung mga ganyang bagay. Kasi minsan, kapag pag wala tayong ginagawa, tapos sabay para malungkot na music, tulad niyan, alam mo, parang pag nakatulala lang na naisip natin yung mga moments that we've shared with our loved ones. Oo, nagpa-flashback lahat. So, wag ganun. Keep yourself busy all the time. And maglinis ka, be productive, ganyan, tumulong ka. Paganda ka, magpa-sexy ka para makita nung na Ay, wag naman gano'n, para magsisi. Diba? Hindi naman gano'n. Kung gagawin mo yun, do it for yourself. Hindi sweet para, revenge. wag gano'n. Anong revenge? Walang revenge. Walang revenge. Sorry. Mag-sorry ka sa lahat. Sorry po. Makita ka, Sorry mag-sorry po. ka. Sorry po. Humingi siya ng kapatawaran. Wag revenge. Kung gusto mo ang i-improve yung sarili mo, do it for yourself. At hindi dahil para makapaghiganti sa tao, diba? Tsaka, meron pa silang sinasabi. Teka, nalalagyan na. Yung sinasabi nila, sasabihin ko na lang next. Pero ayun na nga, sana baka abutin kasi tayo ng isang araw kapag in-explain ko pa lahat. Pero yun lang naman, acceptance is the key. Tapos, patawarin mo yung lalaki, na hindi niya naibigay sa'yo yung pangangailangan. Kasi ganun talaga eh. Isipin mo na lang na everything happens for a reason. Hindi yan mangyayari ng wala lang. May plano ang Diyos sa'yo, sa Kanya, sa ating lahat. May plano. Kaya kung ano man yung mga mabubuting nangyayari sa'yo at hindi magagandang bagay, isipin mo, nangyayari yan dahil may rason ang lahat. And learn your lesson. Kasi lahat naman ang binibigay sa atin ng Diyos, lahat naman ang pagsubok, pinagdadaanan natin sa buhay, ay may rason at may lesson na kalaki. Hindi na lagi mong tatandaan, okay? Huwag ka na masyadong iiyak, Alisa. Nagiging emotional kasi ako kasi si Alisa. Si Alisa na Alisa. Ayun, sana may natutunan ka, Alisa, sa aking payo. Medyo maikli lang at medyo magulo kasi itong kasama ko medyo magulo. Pero ayun, sana may natutunan ka, acceptance, forgiveness, and keep yourself busy. Maging productive ka and improve yourself. Be a better person. Aim to be a better person. Mag-focus ka muna sa ibang bagay dahil ang love life darating na. Okay? Bawal ang revenge. Bawal ang revenge. Huwag kayong magpapaniwala dito sa nagsasabi ko, sweet revenge. Walang sweet revenge. Wala. Ayun. Bye-bye. Bukas ulit. Bah! Okay, nagulat. Hello, Dapper Cats. Ayan, Martes na naman. At nandito naman po tayo sa panibagong episode ng live chat ng Eat Bulaga. So, ito na nga. Napanood niyo ba yung Sugod Bahay kanina? Hindi ba sobrang nakakilig yung storya? Di ba? Isipin mo kahit ilang taon naman sila. Ilang taon na sila, nanood ka. Mga nasa 50 na, mid-50s. Tapos ganun pa rin yung storya nila, di ba? Sobrang nakakakilig. Tapos kita-kita mo sa mata ni Kuya na talagang mahal naman niya yung babae. Kasi naghihining-ning yung mata, di ba? Kasi kinikilig din siya. Sobrang nakakaantig no. Isipin mo, kapag talaga may tubi kayo ng isang tao, talaga kahit anong mangyari, pagtataguin kayong dalawa. Kahit nandito siya, tapos nandito ka, kahit anong mangyari, ganyan. Ito kayo. Ito, naiintindihan mo ba ako? Oo, damang-dama ko. Gandahan mo naman yung boses mo kasi nababash ka na sa So, ito po, ay nababash na siya dahil sa boses niya. Kasi, lively mo. Paano ba yung lively kasi? Lively, kailangan Hello! high spirits, ay ganon.
So, ayun na nga. Sana ay may natutunan kayo kanina sa kwento ng Sugod Bahay. At, ayun. Sana nga pala tigilan nyo na ang bangayan sa social media kasi wala talagang magandang naitutulot yan. Ako, hayaan nyo na dahil wala namang problema in the first place. Okay naman ang lahat. Kaya, wag na natin palakihin pa at ibigin ang mga bagay natin. Okay? So, ayun na. Uminom ako ng melon. So, nagla-live chat tayo para panoorin niyo ako uminom ng melon. Uminom ng Lechon. melon. Melon at lechon. Kumain na ba kayo? Anong oras na 1:30 na. Huwag kayong magpapalipas ng gutom dahil naku masama yung lalo-lalo na't mainit ang panahon. Huwag kalimutan na mayroon ng maraming tubig dahil baka ma-dehydrate. Dahil mainit ang panahon. Dahil mainit ang panahon. Lechon! Alam mo ito, lechon, masarap sana kung malutong yung balat eh. Hindi yung ganyan, parang papel na siya. Bakit ganito? Pero ayun, birthday kasi ni Kuya Wally ngayon, kaya sana batiin niyo rin siya ng maligayang kaarawan. Siya ay 44 years old na ngayon, diba? Walter James! Happy birthday! Thank you. Ayan siya. Tatransform na siya bilang lola ni Dog. So, yun na nga. Melon. Gusto na kayo? May nagpapabigay sa'yo. Papabigay ng... Sino yan? Sino yan? Galing sa fans. Ay, ano to? Ano yan? Ano to? Wala ka mo kung dalaman. Ano ito? Solicitation letter. Solicitation letter dahil may liga. May liga. Basketball. Ito, Punay acceptance. Kailangan tanggapin mo na ganun talaga. Kasi everything happens for a reason. May rason naman kung bakit hindi niya maibigay sa'yo yung pangangailangan mo, yung gusto mo makuha sa kanya. Ayun, tanggapin mo, tapos may sinasabi kasi sila, feel the pain until it hurts no more. Naniniwala ka ba dito? Ganon. Damhin mo lang muna. Damhin mo muna yung yung sakit. Kasi kapag pinigilan mo, kapag parang niloloko mo lang din yung sarili mo. Diba? Parang niloloko mo yung sarili mo na kapag sinasabi mo hindi mo siya gusto, pero deep inside, siya pa rin yung iniisip mo bago ka matulog sa gabi, sa pagdilat mo sa kamato, siya yung iniisip mo. So, diba? Damhin mo muna yung sakit. Yung lungkot, ganyan. Okay lang, pero huwag mo nang patagalin. Magbigay ka ng oras para dyan. Tapos, after nun, huwag mo na isipin. Oo, dadating naman yan eh. Ano na lang, stress eating na lang siya. Huwag naman stress eating kasi baka naman tumaba siya. Pero dadating din yan, as in step by step. Ang may sasuggest ko lang sa'yo ay huwag mong madaliin. Time heals all wounds, di ba? Di ba? Alam niyo yan? Kaya huwag mong madaliin. Dadating din yung araw na makakalimutan mo na siya at pag dumating yung araw na yun, hindi mo na maiisip na sobra ka palang humaling sa kanila. Ano naman, kahit sinasabi na, okay lang naman kahit hindi naging kayo di ba? Ano magagawa? Binahal mo yung tao. Talagang, ang buhay talaga ay minsan. Ate Min, hihingi po ako ng payo. Paano po? At tayo na nga tayo nagbabalik dahil naputo ng connection kanina dahil hindi na ang connection sa bahay na ito. So, yun na nga. Itong letter galing kay Alisa Dex. Humingi siya ng payo kung paano daw mag-move on kasi pero hindi naman dali sila. Teka, gano'n mo ba kasi kamahal? Gano'n mo ba kamahal yung lalaki? Kasi ganito yan eh. Ang pag-move on kasi, kanya-kanya tayong style dyan. And it's up to you to find out what works for you. Di ba? Totoo naman eh. Kasi iba-iba eh. Tama. Iba-iba tayo ng style. Yung iba, mabilis makamove on. Yung iba, matagal. So, ang masasabi ko sa'yo, bumili ka ng ice cream. Kainin mo. Ay, move on ka na, charot. Hindi, ganito yan. Kasi, tanggapin mo muna. Isipin mo muna yung rason, bakit ka ba mag-move on? Dahil ba, ano bang sagabal? Ano bang dahilan? Hindi ka ba mahal? Hindi ba nare-reciprocate yung feelings na pinapakita mo sa kanya? Ano ba? Or baka may ibang hadlang? O pwede yun. Diba? Baka mamaya. Studies, pwede focus naman sa career, sa studies, or Pwedeng kay parents. boyfriend pa lang gusto niya. O, pwede rin boyfriend din ang gusto niya. So, alamin mo muna yung rason. Tapos, tanggapin mo. Ayun kasi ang number one key sa pagmukha kaloka, pero ganun talaga, kailangan natin, we need to keep up with life. So, life goes on lang, huwag ka masyadong
magwalo. Huwag ka masyadong magwalo. Huwag ka masyadong magwalo sa sadness, sa pagiging broken hearted kasi hindi makakatulong yan. Ang gawin mo pa, keep yourself busy. Ganyan. Gumawa ka ng mga kung ano-anong bagay na gusto mong gawin. Basta keep yourself busy palagi. Para hindi mo na rin iniisip yung mga ganyang bagay. Kasi minsan, kapag pag wala tayong ginagawa, tapos sabay para malungkot na music, tulad yan, alam mo, parang pag nakatulala lang natin, iisip natin yung mga moments that we've shared with our loved ones. Oo, nagpa-flashback lahat. So, wag ganun, keep yourself busy all the time, and maglinis ka, be productive, ganyan, tumulong ka. Paganda ka, magpa-sexy ka para makita nung na Ay, wag naman gano'n, para magsisi. Diba? Hindi naman gano'n. Kung gagawin mo yun, do it for yourself. Kasi sweet parang, revenge. wag gano'n. Anong revenge? Walang revenge. Walang revenge. Sorry. Mag-sorry ka sa lahat. Sorry po. Magpakita ka. Sorry Mag-sorry po. ka. Sorry po. Humingi siya ng kapatawaran. Wag revenge. Kung gusto mo ang i-improve yung sarili mo, do it for yourself. At hindi dahil para makapaghiganti sa tao, diba? Saka, meron pa silang sinasabi. Teka, nalalagyan na. Yung sinasabi nila, sasabihin ko na lang next. Pero ayun na nga, sana